Kumusta po ba kumusta po ang kalagayan mo personal? Amen? Ano po ba yung sitwasyon mo ngayon? Ano po ba yung mga pinagdaraanan mo ngayon? Amen? Amen? So alam po lahat ng Diyos ang pinagdaraanan natin. Amen? At yun ang ipagpapasalamat natin sapagkat siya'y makapangyarihan. Amen? Kung tayo man ay nabibigatan sa ating mga pasanin, lumapit tayo sa Panginoon. Amen? Whatever situation and condition, kahit sa panahon ng pandemya na ito. Amen? Kaya po, salamat. Hindi aksidenteng nandito ka. Si Lord nagdala sa'yo rito. Ganon si Lord. Minsan di mo namamalayan. Akala mo gusto mo lang. Amen? O na-invite ka lang. Amen? Ganon si Lord. Hindi mo na nakikita yung kanyang somehow ay yung kanyang pagkilos sa buhay mo. Amen? But lahat ay nangyayari. Yung pagbabago ng buhay. Amen? Yung kalakasan mo. Amen? Without strength, we cannot come here. Amen? Alam niyo po ba yon? Sa dami ng ating pinagdaraanan. But because of God's love, kapatid, makikita natin na kaya namnamin natin. Ngayong umaga, amen, namnamin natin yung presensya at namnamin natin yung pag-ibig ng Panginoon ngayong umaga sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Napakahalaga po. Alam niyo po yung message na tinuturo ni Lord sa atin ngayong umaga I really believe na very familiar na yung karakter na ito. Amen? Itong man of God na ito. Amen? Na ituturo niya sa atin. Na sa buhay natin, napakahalagang maunawaan natin yung buhay niya. Kasi somehow talagang we can relate sa buhay natin, lalo sa panahon ng pandemya. Amen? Until now, there is a severe damage ang dinudulot ng pandemyang meron tayo. Amen? Kaya pwede nating tanungin, are you blessed? Sa panahon ba ng pandemya, naramdaman mo ba ikay pinagpala? Kumusta po ang ating buhay? Amen? Iba-iba po ang ating sitwasyon at kondisyon. Hindi pare-parehas. Amen? Kaya maintindihan natin ngayong umaga na ikaw ba'y pinagpala? Amen? Ikaw ba ay successful sa panahon ngayon? Masasabi mo bang ikaw ay successful ngayong umaga? Are you successful? Amen? Are you blessed? Sa panahon ng pandemya, wow. Makikita natin yan kung gaano yung katotoo. Kailangan po meron tayong tamang pangunawa dyan. Doon po sa ating sinasabi ngayong umaga. That you and I are successful and blessed in the midst of pandemic. Ayan. May palapakan natin si Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We give you praise, O God. Meron ka bang video? Wala kang video? So kung wala kang video, kasi pinapakuha ko yung video, naihabol ko lang sana. I really believe na ano natin yon, napanood natin sa TV. Yan, yung alam niyo yung tumama sa loto. Tumama na ba kayo sa loto? Taas nga kami ng tumatama sa... naalala ko yung babae. Sabi niya, alam niyo po, talagang pinagpala kami ng Panginoon. Kasi, nakabili po kami ng bigas, nakabili kami ng ganito kasi po tumama ako sa ending. Ulitin ko po ulit, God is a holy God. Hindi niya ipapadaan ang pagpapala sa sugal. Tatandaan niyo yan. Tatandaan niyo po yan. Do not be deceived. We are free to do anything. But there is a Bible, God's Word, who guide us paano nagpapala si Lord. Amen? Amen? So, naalala ko yung tumama sa loto. Amen? So, laki. Magkano ba yung tinamaan nun, Pastora? Napakalaki nun eh. 78 yata, no? Milyon. Parang 78 pesos lang pera ko rito. 78 milyon. Amen? Pero pag mayroon tayong ganong kalaking halaga, ano masasabi mo? Sa palagay nyo, yun ay masasabi ba nating successful? Sa palagay nyo? Yun ba'y pinagpala? Ba, hindi pa rin. Grabe, ang taas ng level nyo, ha? 78 million, di ka pa. Sabi kasi nung iba. Samantalang makakain lang 3 beses, okay na. Diba? How much more yung 78 million? Pero kung napanood nyo po yung story na naloko siya ng kanyang kamag-anak, mga pinsan niya yata. Dahil no right yata siya. Parang ganon. Nag-ano siya na tinulungan siya, di ba? Oo, tinulungan siya. At hanggang sa wala po siya nakuha. Napakaliit ng napunta sa kanya. At nung huli, binawi pa.
Kasi binilan siya ng bahay, walang mga titulo sa kanya. Nung naubos na yon. Pero makita natin, sa mga nanloko, kahit gaano kalaki, basta nanloko ka, hindi ka uunlad. Amen? Kaya nga, lagi ko sinasabi, ano ba problema ng tao? Palagay nyo, ano po problema ng tao? Puso. Pag hindi ayos ang puso, kahit bigyan mo yan ng milyon-milyon, kahit 100 million pa. Kaya ganun kahalaga yung pag-ibig ng Diyos na nagbabago ng ating buhay. Kahit tuyo lang yan, nakikita mo yung biyaya doon, yung joy na hindi kayang ibigay, yung kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo, nabibigay ng Diyos yun. Amen? Kaya mahalaga lang maintindihan natin yung pag-ibig, ma-appreciate natin yun. Na-appreciate mo na ba sa buhay mo yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos? Na-appreciate na po ba natin? Hindi nga. Kasi it will change your lives. If we truly appreciate, understand God's love, you will be changed. You will become strong. Nakuha niyo po yung kanta? Yun po yung tinuturo ng kanta sa akin habang kinakanta natin. Kaya ang magiging kapalit nun, you will give praise, you will give thanks. Kayo po ba kanina nakapagtodo ng pasalamat at papuri? If we do not appreciate God's love, we cannot give the kind of praise and thanksgiving na gusto ng Panginoon mapakinggan sa atin. Amen? Mayaman po ang Diyos, napakayaman. Wala siyang kailangan sa atin. Kung mayroon man, yung pasasalamat, nagdudulot yun. Bigyan natin si Lord ng kayamanan, hindi ganun yun magbibigay ng kagalakan kasi napakayaman, di ba? Pag meron ka na, binigyan ka ng mga bagay na meron ka na, hindi na masyadong ano yung bala na gusto ni Lord? Yun, yung pasasalamat. Nakapagpasalamat po ba tayo ngayong umaga ng todo na pasasalamat? Kaya napakahalaga yung naintindihan, na-appreciate natin talaga yung pag-ibig ng Diyos. At yung Bible, nagtuturo siya kung gaano kadakila yung pag-ibig ng Diyos na maintindihan natin. Kasi yun ang magbabago ng buhay natin. Nabago na po ba tayo? Hindi nga. Lagi ko siyang inuulit. Kasi ngayon kahapon, medyo malat nga ako kasi kahapon, Saturday, hopefully malipat siya. Every Saturday, yung mga adik sa Lawag ay sineseminar ko po. Hinahanap na nila yung ating church. Nakita niyo po yung ginagawa ng Diyos. Kahit na siya ay naghahanap ng church, naramdaman niya yung katotohanan ng salita ng Diyos na itinuturo natin. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Amen? Nawa tayong mga nandito, hindi tayo maging katulad nung kapatid ng prodigal son na nandun na siya sa presensya ng tatay niya pero hindi niya na-i-enjoy dahil hindi maganda yung kanyang puso. Amen? Na ngayong umaga, mapuno tayo, pagpalain tayong lubos ng ating Panginoon. Amen? Be excited sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Sabi ko nga, ang salitang ito hindi napapakinggan sa school. Amen? Iba yung salita na nanggagaling sa Diyos. Amen? Ngayong umaga, so yun po yung kwento. At ano pa ba? Bukod doon sa nanalo sa loto na nasayang 78 million. Amen. Yun ba yung masasabi natin dahil sa kawalang aral, naloko? Kasi yung matalino na nagnakaw, ganun din ang wala rin kinabagsa. Alam ko, kinulong pa. Maraming inimbargo, maraming naging utang pa yung nakakuha ng 78 million na yun. Samantalang sa atin, 100,000 lang, parang billion na ang dating nun sa atin. Diba? Amen? Kaya makikita natin na patuloy tayong matuto sa salita ng Diyos para mailagay sa ayos at maganda yung ating mga buhay. Kaya nga ang tanong ko, kumusta talaga yung totoong buhay mo? Amen? Maayos po ba ang buhay mo ngayon? Personally, are you blessed? Kita mo bang ikay pinagpala at talagang you are successful sa panahon na ito? Amen? At ngayong umaga, unawain po natin yan. Naalala ko po yung mga somehow sa atin. Sino po rito may mga... Taas nga po ang kami ng may sariling lupa na. May sarili kayong mga lupa. Sabihin, lahat tayo sa langit ang lupa natin.
Wala tayo rito lupa, sa langit lahat. Kasi ang mga mananampalataya, malaki ang mansion sa langit. Sigurado yon, it is written. Diba? Marami ngayon, palakihan dito ng lupa. At mayroong mayaman na ibinigay yung kanyang mga lupa. Pag may lupa ka ba, masasabi mo ikay pinagpala na? Pagpapala ba yung lupa? Siyempre, pagpapala yun. Amen? Pagpapala yun. Binigay ng mga magulang at yun ang naging dahilan. Kasi mamamatay na, nawala na, pinamana. Yun ang dahilan. Ang magkakapatid ay nagpapatayan na. Hindi na siya blessing. Biro mo yun, may mga dito sa atin, mga lupa, kapatid niya hindi makalabas kasi party-party ng lupa, so hindi masyadong naiayos. So lalabas siya ngayon, hindi siya binibigyan ng daan. Maghahanap siya ng daan. Kapatid niya yun, ha? Diba? So, makikita natin, blessing yun, eh. Buti pa yung walang lupa, walang pinag-aawayan, eh. Diba? So nakita natin yon na ngayong umaga, bakit ko po sinasabi yan? Meron kasing gusto ipaunawa si Lord. Maintindihan natin sa buhay. Amen? Especially about success. Naunawaan pa ba natin ang success? Amen? Alam po ba natin kung ano ibig sabihin ng success? Malinaw po ba ang pagkaunawa natin about true success? Amen? So ngayong umaga, ay ito po yung ating yung ating text. Sige, Kuya Je. So yan po ay, I think isang verse lang po yan. Amen. Kayo na lang po ang bumasa ng Genesis 39. So alam nyo na yan kung kanino yan. When we say Genesis 39, pag naririnig ko po Genesis 39, naalala ko po kaagad ang pangalan ng karakter. Amen. Ano yan? May tumutunog. Genesis 39 verse 23. Yan na lang pong kinuha ko kasi mahaba yan. Amen? Verse 1 hanggang 23 ang whole chapter ng Genesis. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Minsan pa, palapakan natin si Lord bilang papuri. Pasalamat, baka kinulang ka kanina. Baka kinulang ka sa pagpupuri, pasalamat. Ibigay mo ang the best na palakpak para sa Panginoong Jesus. Sa kanyang pag-ibig sa iyo. You are overcomer. Magtatagumpay ka dahil sa pag-ibig ng Diyos. Hindi dahil magaling at matalino at kung ano meron ka. But because of God's love, you will be blessed, kapatid. Hallelujah! Hallelujah! We give you praise to God. We give you glory. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. The chief jailer had no more worries after that because Joseph took care of everything. The Lord was with him, making everything run smoothly and successfully. Ulitin po natin, dahil isang verse na lang yan, balikan natin. Yan po ang pinaka-last verse ng chapter 39, verse 23. Verse 1 hanggang 23 po yan, yung chapter ng Genesis. Ulitin ko po, the chief jailer had no more worries after that because Joseph took care of everything. The Lord was with him, making everything run smoothly and successfully. Father God in heaven, we give you praise, we give you glory, we commit everything to you. Ang umagang ito, alam kong magme-ministeryo kayo, Panginoon. Alam kong may sasabihin ka, alam kong may gagawin ka ngayong umaga. Alam kong pagpapalain mo ang bawat isa. Hindi dahil kami mahusay, hindi dahil kami magaling, Panginoon. Ngayon, ipaunawa mo sa amin ngayong umaga kung paano mo pinagpapala, kung paano nagsasucceed ang isang tao, Panginoon. Marami ngayon ay ginagawa ang lahat at nagsisikap. But somehow, many are fail. Oh God, Lord, bigo pa rin. Kaya ngayong umaga, paunawa mo sa amin itong mensaheng nais mo, Panginoon. Magkaroon kami ng right definition, right perspective sa itinuturo mo ngayong umaga. Dinala mo kami ngayong umaga sa lugar na ito sapagkat nais mo kaming pagpalain. Bless your people today. Embrace your people. Lord, renewed every strength, oh God. Pag naintindihan namin, Lord, ang pag-ibig mo ang siyang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Kaya tulungan mo kaming maunawaan namin patuloy ang kadakilaan ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. Na minsan kahit alam na namin na ibinigay mo ang kaisa-isa mong anak, sinakripisyo mo ang kaisa-isa mong anak, huwag lang kaming mapahamak.
kundi kami maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Somehow, hindi pa rin namin na-appreciate, naunawaan. Kaya po ang buhay ng marami ay hindi pa rin nababago. But Lord, I pray, change our lives completely. Bless your people today, O God. Salamat po, katagpuin nyo kami ngayong umaga sa pamagitan ng iyong mga salita. Kausapin mo kami ngayong umaga. Palakasin at pagpalain. Pagtagumpayin sa pangalan ni Jesus. And let your Holy Spirit move and work powerfully sa aming mga buhay. Search us, O God. Siyasatin mo kami. Hawiin mo po mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Linisin niyo po kami at iligtas. Kami at ang aming buong pamilya sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon. Para po sa benefits ng lahat, babasahin ko po ito. Kaya ako po naghahanda lang. Ito, babasahin ko na lang siya dito sa Genesis chapter 39 verse 1 and 23. Para habang nagpapatuloy tayo, amen. Taas nga ang kamay na nakakilala na kay Joseph, sa buhay ni Joseph. Alam ko marami na nakakaalam, no? Ayun, hindi masyadong maitaas. Sige, taas natin ang kamay. Amen? Kahit konting idea kay Joseph, at least, sige po, taas ang kamay. Amen? So, sige. O, kailangan natin basahin para nakabase doon. Kung nagtaas kayo, hindi ko nababasahin eh. Ito po ang sabi ng Genesis chapter 39 verse 1 to 23. Now, when Joseph arrived in Egypt, ayan, with the Ishmaelite traders, he was purchased by Potiphar, a member of the personal staff of Pharaoh, the king of Egypt. Potiphar was the captain of the place guard. Verse 2, the Lord was with Joseph and blessed him greatly as he served in the home of his Egyptian master. Ayan. Potiphar noticed this and realized that the Lord was with Joseph, giving him success in everything he did. Verse 4, so Joseph naturally became quiet, a favorite with him. Potiphar soon put Joseph in charge of the entire household and entrusted him with all his business dealings. Ayan. Verse 5, from the day Joseph was put in charge, the Lord began to bless Potiphar for Joseph's sake. All his household affairs began to run smoothly, and his crops and livestock flourished. Verse 6, so Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. With Joseph there, he didn't have a worry in the world except to decide what he want to eat. No, itong boss na ito na naging boss niya, kung saan ibinenta siya, ay wala nang inaalala sa mga mundong ito, maliban na lang sa kung ano ang kakainin niya. Dahil ang galing nito si Joseph, yan, na naging katulong niya na ibinenta sa kanya. No? So makita po natin doon. Sabi doon, ulitin ko po, Potiphar gave Joseph complete administrative responsibility over everything he owned. With Joseph there, he didn't have a worry in the world except to decide what he wanted to eat. Now Joseph was a very handsome and well-built young man. Verse 7, and about this time, Potiphar's wives began to desire him and invited him to sleep with her. But Joseph refused. Yan, alam natin yan. Na yung asawa ni Potiphar, isang napakagandang babae dahil kapitan ng mga gwardya yun ng kapitan ng gwardya ng palas. Yan. So, nakita natin dahil gwapo, ayan, siya po ay ini-invite, no, na matulog kasama niya. But Joseph refused. Look, sabi niya, he told her, my master trusts with me with everything, his entire household. No one here has more authority than I do. He has held back nothing from me except you. Meron mang hindi pinagkatiwala sa akin na ikaw. Yeah. Because you are his wife. How could I ever do such wicked things? It would be a great sin against God. Verse 10, she kept putting pressure on him day after day. Araw-araw, pinipressure niya si Joseph, itong asawa ni Potiphar.
asawa ng kapitan, but he refused to sleep with her and he kept out of her way as much as possible. Verse 11, one day, however, no one else was around when he was doing his work inside the house. She came and grabbed him by his shirt. Dumating yung babae, ginrab yung kanyang damit. Amen. Demanding, sleep with me. Sabi niya doon, Joseph pour himself away, but as he did, his shirt came off, she was left holding it as he ran from the house. So naalam natin na naiwan ni Joseph yung damit, kanyang balabal, yung damit niya, amen? At tumakbo niya dahil tinanggihan niya yung asawa na nagyayaya sa kanyang matulog silang magkasama. When she saw that she had his shirt and that he had fled, she began screaming. Soon all the men around the place came running. My husband has brought this Hebrew. So si Joseph po is a Hebrew. Amen? At sabi doon, Hebrew slave here to insult us. She sobbed, he tried to rape me, but I screamed. Binaliktad niya yung kwento. When he heard my loud cries, he ran and left his shirt behind with me. Marinig niyang sumigaw ako, yun. Tumakbo siya, naiwan niya yung damit niya. She kept the shirt with her. Yan. Pinakita niya yung damit. And when her husband came home that night, yung si Potiphar, yung kapitan, she told him her story. That Hebrew slave you had around her tried to make a fool of me. She said, I was saved only by my scream. Buti na lang, nagsisigaw ako. Ayan. He ran out, leaving his shirt behind. After hearing his wife's story, Potiphar was furious. Ayan. Talagang nagalit si Potiphar. He took Joseph and threw him into the prison where the king prisoner were held. But the Lord was with Joseph there too. And he granted Joseph favor with the chief jailer. Verse 22, before long, the jailer put Joseph in charge of all the other prisoners and over everything that happened in the prison. The chief jailer had no more worries after that because Joseph took care everything. The Lord was with him, making everything run smoothly and successfully. Amen? So, alam niyo po, pag pinag-aralan natin, makikita natin yung sitwasyon nangyari kay ano. Di ba? Alam natin yung story niya. Siya po'y binugbog, si Joseph po'y binugbog ng 12 yung kanyang mga kapatid at itinapon siya at para mas pakinabangan, ibinenta na lang siya dito sa kapitan kay Potiphar. Binenta siya doon at siya po'y naging alipin doon. At nakita natin yung naging kalagayan niya na pinagpala niya. Pinagpala ng Diyos ang tahanan. Walang problema si Potiphar, itong kapitan na ito. Dahil po sa buhay ni Joseph, magaling siya mamahala. Pinagpala siya. Pero dahil dito sa asawa niya na may gusto sa kanya, amen, at naparatangan siya. At nakita natin, kinulong siya. Nung kinulong naman siya, nandun na siya sa kulungan, makita natin, ito po yung sinabi. Nung nandun na siya sa kulungan, siya nakulong, the chief jailer had no more worries. Ganun din, parang si Potiphar din. Hindi na rin nag-worries yung chief jailer. After that, because Joseph took care everything. Pinangangalagaan ni Joseph ang lahat and the Lord was with him. Nakita na talagang sumasa kanya ang Panginoon. Making everything run smoothly. Nagiging maayos ang lahat at nagiging successful ang lahat. Kahit nandun siya sa kulungan. Amen? So ano po bang tinuturo sa atin? Ngayong umaga, ano po bang itinuturo sa atin? So sabi po dyan, ayan, ito po yung ating subject ngayong umaga. It's about true success. Amen? True success. Ano po ba yung totoong success? Ano po ba yung true success? Saganang iyo. Saganang atin. Alam niyo po ba napakahalaga na dapat alam natin kung ano yung true success? Pag napamali tayo ng pagkaunawa about true success, magkakamali tayo sa maraming buhay. At ang buhay napakahirap itama. Napakahirap magtagumpay sa buhay. Napakahalaga nitong subject natin ngayon about true success. So, paano po ba tayo magkakaroon ng tamang, dapat magkaroon tayo ng right definition?
Magkaroon tayo ng tamang definition ng success. Magkaroon tayo ng tamang pagkahulugan. Tamang kahulugan ng success. Ano ba ang kahulugan ng success para sa atin? What is true success? Ano nga ba yung true success? Amen? Kaya po, tinuturo sa atin ngayong umaga sa subject natin, ito po, true success in biblical definition. Yun pala yun. Dapat yung success, magkaroon tayo ng pagkahulugan sa success in biblical definition. Dapat biblical. Sa panahon ngayon, ang pagkaunawa sa success, hindi biblical definition. Pag hindi siya biblical definition, it's not a true success. Kaya bago tayo umusad sa panahon ng pandemyang ito, lalo sa panahon na ito, kaya tanatanong ko kanina, tayo po ba'y successful ngayon? Mapapamali tayo pag hindi biblical definition yung ating pagkakahulugan sa success. Kasi marami ngayon, kahit mananampalataya, ang kanyang definition sa true success is not biblical. If it is not biblical, it's not true success. Tatandaan natin yan. Ay yung pagkagandahan sa atin bilang mananampalataya. Because we have God's Word na nagtuturo sa atin about true success. At makikita natin yung true success. Amen? Yung totoong true success is in biblical definition. Biblical definition. Sabi diyan, each of us want to succeed in life. Taas nga ang kamay ng gusto magtagumpay sa buhay. Amen? Taas mo ang kamay mo. Yung ayaw, hindi talaga magtatagumpay. Lahat tayo magtatagumpay. Everyone, each of us wants to succeed in life. Kaya napakalaga nung subject natin kanina nagtuturo na dapat alam mo yung biblical definition ng success. Kasi tama ito. Each of us wants to succeed in life. Pero pag hindi mo alam yung biblical definition ng success, parang walang kasiguraduhan yung ating pagiging success. Pwedeng mapamali tayo ng pagkaunawa o ng success na nakamit. Kaya very important po yung let's have a true o biblical definition about true success. At yan po yung gustong ituro ni Lord ngayong umaga. Amen? Sabi dyan, but if you want true success, it's crucial to work out a biblical definition of the terms. Ibig sabihin, kapatid, kapag gusto natin itong true success, ano pong tinuturo sa atin? It's crucial. It's important. Ayan. It is very important to work out. I-practice natin a biblical definition of the term. So, exercise natin, i-practice natin, mahalaga po yon na dapat biblical definition yung success. Yung pagkaunawa natin sa success. Kasi somehow gusto natin, tayo at ang ating mga anak mag-succeed sila. Ngayon, ang tanong, alam mo ba yung true success? Salamat ngayong umaga. The true success, it is a biblical definition. Kaya pag tinuro lang sa school na success, iba yun. Kasi hindi galing sa Biblia yon. So yung true success, kaya makita mo maraming tao ngayon. Maunawaan natin ngayong umaga, bakit maraming tao ngayon, parang mabigat ang kanilang buhay. Nahirapan sila sa buhay. Kasi lahat ginawa na nila. But still, parang they are not contented. They are not happy. Ang buhay hindi ayos. Mahirap ayusin ang buhay pag mali ang ating pagkaunawa. Mali yung ating definition sa success. Kaya mahalaga pong dapat maunawaan kasi lahat tayo, it is true. Each of us wants to succeed in life. Ang ating mga anak. Amen? Kaya ito pong tinuturo sa atin. But if we want true success, it's crucial. It is important to work out. I-work out natin ang alin? Ang biblical definition of terms. Nakuha niyo po? Amen? Yun po ang tinuturo sa atin. Bakit? Sabi dyan, otherwise,
You'll be like the guy, ito po, you'll be like the guy who climbed the ladder of success only to find that it was leaning against the wrong wall. Mali pala yung inaakyatan niyang wall. Mali pala yung inaakyatan niya. Kasi, akala niya yun ang success eh. So, umaakyat siya. Pag mali ang ating, if it is not biblical definition, right definition, kapatid, ng success, baka daw tayo ay matulad sa isang guy na ito who climbed na umakyat sa ladder of success only to find that it was leaning against the wrong wall pala. Sabi diyan, ano mangyayari? Tingnan niyo po. You'll waste your life pursuing the wrong goals. At nangyayari po yan. And making wrong, yun, ang desisyon, magiging mali. Amen? So ito po yung binubunga kapag hindi right yung ating definition sa success. Lahat tayo gusto natin mag-success, even our children and families. Kung hindi right yung ating, kung hindi biblical definition, right definition, matutulad tayo sa guy na ito na umaakyat doon sa ladder of success. Pero nakita niya, oops, anong sabi doon, kapatid? Nakahilig pala siya doon sa maling wall. So, ang ibubunga niyan, kapatid, ay yun. Kaya maraming ganon. Akala nila success. Yung pala, mali yung inaakyatan nilang success. Hindi pala yun ang totoong success. So, ito po yung ibubunga nun. Sayang ang buhay. Sa pagsulong sa mali pala yung goals. Mali pala yung making wrong decision. Mali pala yung naging desisyon. Di ba? Ang hirap nun. Ano ibig sabihin nun? Babalik ka na naman sa umpisa. Nakuha niyo po yun? Kaya mahalaga na maintindihan natin what is true success. At yan po ang tinuturo ng Bible. In biblical definition. Amen? Dapat mula sa salita. Ano ba sinasabi ng salita ng Diyos patungkol sa success? Dapat yun ang alamin natin. Sabi doon kanina, it's crucial to work out. Napakahalaga, napaka-importante to work out a biblical definitions of the term. Para hindi masayang ang buhay, hindi ma-waste ang buhay, hindi mali yung goals, hindi mali ang desisyon. Pag mali ang pagkaunawa sa success, mali din ang desisyon. So alam natin yung ibubunga nun sa buhay natin. Kaya maraming frustrated. Nakita niyo po yun? Naintindihan niyo po, nakukuha niyo sinasabi ko? Na marami na nakita natin. Tayo din, akala natin, pag hindi rin natin alam yung talagang malinaw sa atin, yung totoong success, akala natin, di ba, minsan naiinggit, nagje-jealous tayo, pero makita natin, isang araw, yun. Sayang pala buhay na, nagsayang lang. Mali pala ang decision na yan. Pag hindi siya biblical definition na success. Kaya ulitin ko po, it's crucial to work out a biblical definition of the term. Amen? Kailangan importanteng i-work out natin yung biblical definition. Bago natin hangarin ang success, alam mo ba yung success? Ano ba yung biblical definition of success? Kaya maintindihan po natin yung ating pag-aaral ngayon. Kaya ito po yung tanong. Ayan. Sabi rito, tingnan niyo po, if our target is wrong, we will fail even if we hit it. Yun. Kapag ang inaasinta natin ay mali, kasi akala mo success yun eh, ganun ang success. Yun ang pagkaunara o success. Inaasinta mo ngayon yun. Dahil yun ay tinatarget mo at yung tinatarget mo ay mali, so ano bang mangyayari sa atin? We will fail even if we hit. Kahit nakuha mo yun, kahit yun ay tinamaan mo yung target mo, naabot mo yung target mo, dahil yun ay hindi, mali pala yun, bigo pa rin. Nakuha niyo po? Kaya maraming ganun, ano? Ginawa na lahat. Gusto niya mag-succeed. Dahil hindi pala tama yung kanyang pagkaunawa. Hindi pala right yung definition niya sa success.
Kaya mahalagang dapat alam natin. Kaya ngayong umaga, minsan pa ngayon pa lang palapakan natin si Lord kapatid. Kasi itinuturo niya sa atin ngayong umaga about biblical definition of success. Yan. Kaya po sa buhay ni... Kaya ko pilit kong binasa yun kasi para makita natin. Yun ang nangyari kay Joseph. Sa umpisa, binugbog, binenta dun sa kapitan, pinagyaman, binles yung bahay ng kapitan na kung saan siya'y katulong, alipin, pero dahil gwapo at ito, mayroong humarap siya sa isang problema dahil yung asawa may gusto sa kanya at binaligtad at pinaratangan siya, nakulong siya. Hindi naging maganda yung ibinunga, pero nakita natin ang buhay niya, ganun pa rin. At sa huli, alam na natin, ang pinaka-konklusyon ng buhay ni Joseph, na siya po ay naging gobernador ng Egypt. Kumbaga, sabi nga vice president. Ayan. Pero makita natin yung pinagdaanan niya. Na somehow, pag napamali tayo ng pagkaunawa doon sa true success, kapatid, talagang napakahirap umusad sa buhay. Kaya very important po ito. Ito po yung tanong, minsan pa. Sabi diyan, what is true success? Sa palagay niyo po, ano ang true success? May idea ba kayo? Ano ba, paano mo niyo po pa masasabi? Meron po bang, pwede niyo akong sagutin? Pwede po kayong sumagot kung gusto po ninyo. Ano ba yung true success sa ganang inyo? Sige, si Lolet. Thank you. May takot sa Panginoon. Yun ang... O ngayon, ito ang tanong. Gamitin natin yun. Taas ang kamay ng may takot sa Panginoon. So, kung babasihan natin yun, ikaw ay success. Amen? Pwede ba? Pwede. Kasi alam nyo ang ibig sabihin nun? Gaano kahalaga may takot sa Panginoon? Nawa, yung sinasabi nyo ay talagang tayo nga po ay may takot sa Panginoon. Ang takot sa Panginoon ang maglilinis ng iyong buhay. Ang takot sa Panginoon ang magbabago ng iyong buhay. Pwede. Maganda yung sagot ni Sis Lolet. Di ba? Kasi sabi doon, why the deplorable condition of humanity continues? Bakit nagpapatuloy ang kasamaan ng isang tao? Ang sagot, kasi walang takot sa Diyos. Ang mga anak, bakit nagpapatuloy? Kasi walang takot sa magulang. Yung mga batang, yun, takot sa magulang. Kasi ang magulang, may rules and regulation, talagang may palo, gulpe, kahit mahal niya. Kasi sa Bible, hindi pwedeng talagang dadaan, may palo talaga. That is how to train. Kaya takot sila. At mahalaga po yun. Tayo din. Yung takot natin, hindi yung takot sa anumang klaseng takot. Yung ating takot sa Diyos ay banal na pagkatakot. Kaya mahalaga po yung fear of God is the beginning of wisdom. Kaya matatalino yung may takot sa Panginoon. Nakuha niyo po? Na-appreciate niyo yung sagot ni Sis Lolet? Mahalaga pala yun. Di ba? Na pag tinanong natin ngayon sa mundo, ano yung true success? Yun, yung tumama ka, 78 million. Di ba? O ngayon, dahil wala tayong 78 million, tayo ba'y success? Nako, yun na. Pag napamali tayo ng pagkaunawa dun sa success, manlulugmok tayo, manlulumo tayo, kahit Kristyano tayo. Nakuha nyo? Ganun po yung napakahalagang maintindihan natin what is true success. And the true success, kapatid, yan po ay biblical definition. Malaman natin yon. So ito po, bibigyan ko kayo, at dito kasi tatakbo yung ating message. About true success yung ating tema, pero ito po talaga yung papaunawa sa atin ngayong umaga. Ano ba, di ba, anong tema natin? Nabasa nyo na doon sa natin eh. A mark of a true success. Di ba? Ano po ba yung mark? Ano po ba yung palatandaan ng totoong success? In a biblical definition. Para masabi nating success. Ano ba bang tinuturo ng Biblia? Ano ba yung success according to the Word of God? Ayon sa Diyos. Hindi ayon sa mundo. Iba po kasi ang success sa mundo. Kaya talagang maraming nalilito at nahihirapan sa buhay. Kasi mali nga ang pagkaunawa sa success. Na somehow, nandito tayo ngayon, pwedeng malungkot ka, mabigat ang buhay mo ngayon at naghahanap ka ng success. Pero hindi talaga
naiintindihan kung ano yung totoong success. Di ba? Nakakalito at napakahirap nun. Na ngayon, pag tinry natin, like the one guy, mali pala, useless, sayang, wasting time. Mali desisyon. Maraming sira ang buhay dahil sa maling desisyon. Kaya hindi biro yung maling desisyon. Kaya pagka mali ang pagkaunawa sa true success, mapapamali ang desisyon. Yun. Kaya mahalaga po itong tinuturo sa atin. What is true success, kapatid? Ito po, isang bagay lang po ituturo ko patungkol sa, o isang sign, no? When we say mark, yung isa lang yung, ano ba yung, ibig sabihin, yung characteristic, yung measure o standard o design. Yan. The design. Or, ano ba yung simbolo? Paano mo ba ma-identify yung true success? What is the idea of true success according to the Word of God? Amen? Ano ba ang standard o design, no? Measure, character ng true success? Yun po yung inaalam natin ngayong umaga. Isang bagay lang po ang sagot dyan. Ito po ang isa sa biblical, amen, o biblical definition ng true success. Basahin po natin. 1, 2, 3. Having God's blessing in your life is yun. Yung kapag ang pagpapala ng Diyos ay sumasa iyo, yun ang true success. Kapag ang pagpapala ng Diyos sa atin, having God's blessing in your life is true success. That is a true success. God's blessing is on your life. Ang biyaya. Ngayon, ang tanong, nakita po ba natin si Joseph? Ang biyaya po ba ng Diyos ay na kay Joseph? Yun. So, ibig sabihin, napakahalaga ngayong umaga, maintindihan natin what is true success, what is the definition, biblical definition of true success. At maintindihan din natin what is the biblical definition of God's blessing. Isa pa yon na dapat maintindihan. Kasi pag mali din yung ating, pag hindi din biblical definition about success and about God's blessing. Kasi marami ding nagkakamali. Marami ding unbiblical yung pagkaunawa sa God's blessing. Alam ba natin ang biyaya ng Diyos? Ano ba yung God's blessing? In biblical definition. Importante po yung. Kaya tayo bilang mananampalataya, God gave us His Word, the Bible. Authentic, the Word of God. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Amen? Talagang kapaki-pakinabang, hindi babalik ang salita ng Diyos. Amen? Nasayang. Amen? Napakahalagang matutunan natin kung ano ang tinuturo ng salita ng Diyos patungkol sa true success. Ano ba ang biblical definition ng success? Ano ba ang biblical definition ng God's blessing? Very important yun. Kaya makikita natin maraming kahit Kristiyano na mananampalataya, lugmok. Dahil kasi ito ang pinagdadaanan niya, iba-iba tayo ng pinagdadaanan eh. Lalo sa pandemya ngayon, iba-iba yung ating pinagdadaanan. Kaya ito ngayon yung tanong, what is true success? Having God's blessing in your life is true success. Kapag sumaiyo, nakita niyo po yung, nung siya ay alipin ni Potiphar, at nung siya ay nandoon sa kulungan, napansin pinagkatiwalaan siya, napansin ng kapitan at ng jailer, na siya ay pinagpala. Nakita nila ang biyaya ng Diyos sa kanya. Kaya nakita natin yung kapitan at yung jailer kung paano nila pinagkatiwalaan. Dahil nakita nila, meron silang nakita kay Joseph. Nakita nila yung totoong success at ang biyaya ng Diyos sa buhay ni Joseph. Amen? At importante po yun sa buhay natin. Ito po yung ating tema. Ay, sabi dyan, having God's blessing in your life, yan po yung tinuturo sa atin. That is true success. Yan po ang true success. Yan pala yung true success. Yung biyaya ng Diyos o ikaw, ang biyaya ng Diyos ay sumasa iyo. Amen? Siguro tanungin ko ulit, yung biyaya po ba ng Panginoon ay sumasa iyo? Amen. Unawain po natin patuloy yan. Napakahalaga nito. Ito po yung ating tema. Ano ba yung tema natin ngayong umaga? The mark of a true success. Ano yung mark ng true success? God's blessing is on your life.
Pag nakita mo, ang biyaya ng Diyos ay sumasa iyo. Kaya dapat alam mo yung biblical definition ng blessing. Alam mo yung biblical definition ng success. True success. Kaya yung the mark of a true success. Yan. Yung sagot natin kanina, having God's blessing in your life. That is a true success. Amen. Sabi diyan, kapatid, sabi diyan, clearly, ayan, Joseph was truly successful. Why? Whether he was in Potiphar's house, naalala niyo yung Potiphar's house, yung kapitan, na bumili sa kanya dahil binenta siya ng mga kapatid niya, binugbog, binenta siya kay Potiphar, isang kapitan. Yan. And sabi diyan, whether he was in Potiphar's house or in the prison, sabi diyan, because God's hand was on him. Nakita nila ang kamay ng Diyos. Amen. Nakita nila ang kamay ng Diyos. Sa buhay ba natin, naramdaman ba natin ang kamay ng Diyos? Amen? Sabi nga, ang Diyos ang nagdadirect sa atin. Naggagabay sa atin ang kamay ng Diyos. Tayo ba'y bumabagsak? Yes. At tayo po ay hindi lubusang bumabagsak kasi nandun ang kamay ng Diyos. Ilang beses ka nang nakabangon? Nabilang niyo ba kung ilang beses na kayo nakabangon? Maraming beses tayong bumabagsak. Maraming beses tayong nalugmok, na-fail, nabigo, bumagsak. Pero, ano pong sabi? Basahin ko lang yung salita ng Diyos. Ito po, naisulat ko. Ma-remind tayo. Alam niyo po yung Proverbs 24 verse 16. Sabi po ng Proverbs 24:16. For a righteous man may fall 7 times. Ang matuwid na tao ay bumabagsak 7 times. And rise again. Are you righteous? Isigaw natin ng malakas na amen. Amen! Amen! You and I are righteous. Walang doubt yun. If you are truly, taas ang kamay ng totoong nanampalataya sa Panginoong Yesus. We are considered righteous. So even we are righteous, we fall. Pwede tayong bumagsak. Kahit 7 times pa yan, ikaw ay muling babangon. Amen? Kaya po, ibig sabihin, ganung kamahal ng Diyos ang mga righteous, ang mga mananampalataya. Kahit tayo nagkakamali, nagkakasala, bumabagsak tayo, binabangon tayo ng Diyos. Yun ang success. Minsan, hindi natin nakita kung ilang beses na tayong bumagsak. Kahit matigas may mga katigasan tayo ng ulo, kahit may. But because we declare, we accept, we believe on Jesus as our Lord and Savior. We surrender our lives, kapatid. At nandun yung proseso ng pagbabago sa atin. Gradually, but in the sight of God, you and I are righteous. Huwag ka magdududa doon. Ikaw ay matuwid sa harap ng Diyos. Kahit bumagsak ka sa dami ng pinagdaraanan mo, babangon at babangon ka. Yan ang righteous. Bumabagsak din. Pero babangon yan. Amen? Kaya marami, diba, napanood natin sa boxing. May napanood ba kayong boxing? Na napakaraming bagsak. Nung huli siya panalo. Ang ganda ng illustration na yan. Makikita mo, yun ang buhay ng Kristiyano. Kahit ilang beses bumagsak, babangon, mananalo pa. Palapakan natin si Lord ang kapatid. Amen? But the wicked shall fall by calamity. Ang wicked, makasalanan. Bumabagsak dahil sa kalamidad. Sino yung makasalanan? Yung hindi nanampalataya at naniwala sa Panginoong Yesus. Ngayon, nakakalungkot man, amen, makikita natin sa Facebook, pinupunteriya at tinitira po ang ating Panginoong Yesus. Nakikita nyo ba? Sinisira ang integridad ng ating Panginoong Yesus. That He is not God. He is only a good man. Saan ka nakakita ng good man na nagbubuhay ng patay? Saan ka nakakita ng good man lumalakad sa tubig? Saan ka nakakita ng good man na nakapagpapakita ng mga bulag, nakakapagpatayo ng mga pilay? Good man ba yon? That is miracle. Miracle comes from God. Saan ka nakakita na namatay, muling nabuhay? Kaya tayong lahat na nampalataya kay Kristo, we are followers of Christ, ganun din. Bagamat mamamatay tayo physically, but you and I, muli tayong bubuhayin, kaya hindi tayo takot mamatay. Amen? Palapakan natin si Lord ang kapatid.
Na ngayon pala makita mo na ikaw at ako dahil sa pananampalataya sa Panginoong Yesus, we are considered righteous as tayo po ay makonsider mo. Kahit matindi pinagdaraanan mo ngayon, you are successful. Nakuha niyo po? Kaya pag alam natin ang biblical definition of success, lalabas ang gandang ng ngiti sa ating mga mukha. Kaya mahirap po ang ngumiti at magsaya. Bakit? May kinalaman po yun sa maling pagkaunawa sa success and blessing. Dapat pag sinabing success and God's blessing, dapat alam natin yun in biblical definition. Kasi makikita nyo mamaya. Tingnan nyo po. Sabi dyan, kaya po sabi dyan, ito po pinapatunayan sa atin. Clearly, kapatid, Joseph was truly successful. Whether he was in Potiphar's house or in the prison. Kahit siya, ano ba ang buhay niya doon sa kay Potiphar? Napakaganda. Siya ang namamahala ng lahat. Ang hindi niya lang pinamamahalaan, pinakikilaman yung kung anong kakainin. Di ba? Sobra naman yun na, ito kainin mo. Sabihin mo sa kapitan mo, sa boss mo, ito kainin mo ha. Iba na yun. Yun lang ang hindi niya mapamahalaan. Yung kapitan na, yung boss niya, ay yun na lang ang trabaho nun. Yung piliin niya kung anong kakainin niya. Pero lahat yun, sagot na ni Joseph. Pinamamahalaan yun at maunlad ang lahat, maayos ang lahat. Masasabi ba natin, meron ba ritong, ano ba tawag doon? Kasambahay? Meron bang kasambahay dito? Meron bang kasambahay dito? Yun po ibig sabihin noon, siya po ay kasambahay. Sa panahon ngayon, pagkasambahay ba, successful? Di ba? Nakuha niyo po yon? Yung jailer, yung kapitan, sila mismo nagsabi, ito ay successful. Ito pinagpala ng Diyos, na sa kanya biyaya ng Diyos. Kaya siya napagkatiwalaan. Pero sa panahon natin ngayon, pag slave ka, pag ikaw ay kasambahay, nakita niyo po ang mundo? Hindi yun successful sa mundo. Kaya ngayong umaga, pinapaunawa sa atin, alam mo ba ang biblical definition of success? Alam mo ba ang biblical definition ng blessing, God's blessing? Mapapamali tayo ng hindi natin ma-appreciate somehow ang God's blessing pag hindi biblical definition. Hindi natin ma-appreciate yung success sa buhay bilang mananampalataya ni Kristo. Dahil yun din, mali din yung ating hindi rin biblical definition, hindi rin tama ang definition. But ito ngayon, tingnan niyo po, kahit sa bahay ni Potiphar, kahit sa presohan, ayan, Joseph was truly successful. Ayan, because God's hands was on him. God's blessing, that is God's blessing, is on him. Bilang mananampalataya, ang kamay ng Diyos ay sumasa iyo. Kaya nga, isa sa palatandaan, ilang beses ka nang bumagsak. Ako, napakarami ko ng beses bumagsak. Naramdaman ko na nga sa sarili ko. Tingnan niyo po, napakahalaga ng biblical definition. Minsan di natin na-appreciate na blessing pala yung pagkakakulong niya. Blessing ba yon? Pag ikinulong kayo ngayon, sasabihin natin, blessing yon? Papakulong ko kayo. Nakuha niyo po? Nakita niyo po yung right biblical definition ng success and blessing? Siya po ay pinakulong. At mamaya makita niyo kung anong pinagdaanan niya sa kulungan. Matindi po. Kasi sa atin, ang nakita kagad natin doon, pinagkatiwalaan siya, bagamat siya nakulong. Doon tayo kaagad napunta. Pero yung naging buhay niya, nung ipinasok siya sa kulungan, napakatindi pala ng buhay na pinagdaanan niya. But siya ba ay success? Siya ba'y pinagpala? Yes. Ito po. Joseph was truly successful. Whether he was in Potiphar's house or in prison. Ayan. Because God's blessing, God's hand or God's blessing, nasa kanya. Yun ang tinuturo ng Panginoon. At bilang mananampalataya, ang kamay ng Diyos ang sa atin at ang pagpapala ng Diyos sa iyo. That's why you are
successful. You are blessed by God. Palapakan natin si Lord dong, kapatid. Minsan hindi natin na-appreciate yun kaya malungkot minsan ang buhay natin. Yun po nakakalungkot. Kahit matagal ng mananampalataya, malungkot ang buhay. Hindi niya na-appreciate. Dahil mali ang definition sa success and God's blessing, kahit matagal ka ng Kristiyano. But today, makalaya ang lahat sa ganong bagay. Amen? Palapakan natin ulit si Lord, kapatid. Napakahalaga ng tinuturo ng Panginoon. Ako po, kapatid, ay naniniwala, I believe. Saan? That is biblical definition of success. Yung kahit ikaw ay nandoon sa maayos na kalagayan, siya ang namamahala doon. Kahit ikaw ay nasa kulungan, sa prison, that is biblical definition of success. Ito pong sinasabi rito. Clearly, Joseph was truly successful. Kahit nandoon siya sa maayos na lugar, kahit nasa presuhan pa siya, nasa kulungan, siya po ay truly successful. Because God's hand, God's blessing ay sumasa kanya. And God's blessing, kapatid, pag nasa iyo biyaya ng Panginoon, kapatid, ano man ang kondisyon mo ngayon, nasa bahay ka ni Potiphar, nasa kulungan ka man ngayon, ibig sabihin, nasa magandang sitwasyon, pangit na sitwasyon, kapatid, you are truly successful because God's hands, ang biyaya ng Diyos ay sumasa kanya. Mismo ang jailer, mismo ang kapitan, si Potiphar ang nagsabi nun. Saksi sila sa buhay ni Joseph. Amen? Dahil anak yun ng Diyos. That is the biblical definition of success. Minsan papalapakan natin ulit si Lord doon. Sabi diyan, kapatid, if you have God's blessing, you have everything. Kung ikaw ay mananampalataya, of course, totoong mananampalataya po'y successful at ang biyaya ng Diyos sa atin. And if you have God's blessing, you have everything. Even if tingnan niyo po, even if you're poor or unknown, kahit mahirap ka ngayon at hindi ka kilala, hindi ka tanyag, ikaw ay pinagpala ng Panginoon. Nakita niyo yung definition ng Bible? Na kahit mahirap ka ngayon, pulubi ka ngayon, you are blessed by God. Amen. Kaya makita natin kung ano ang basihan ng Bible ng successful at ng pinagpala ng Diyos. Kahit pala ikaw ay mahirap. Taas ka ang mga mahirap. Yan ang mga successful, yung mga mahirap na yun. Yan po ang biblical definition. Kaya pag alam natin yan, kapatid, gagaan ang buhay mo. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan, nagkakaroon tayo ng magandang karakter. Tataka tayo, parang hirap mabago ng buhay kasi nga mali ang definition natin sa successful and God's blessing. Na ito ngayon, if you have God's blessing, you have everything, even if you're poor or unknown. Sabi diyan, if you lack God's blessing, you ultimately will have nothing. Wow. Amen? If you lack God's blessing, amen? Kapag ikaw ay wala sa iyo ang biyaya ng Diyos, you ultimately, ibig sabihin sa katapusan, kapatid, sa kahulihan, at the end, kapatid, ano sabi diyan? Have nothing. Ikaw ay walang-wala. Pag wala sa iyong biyaya ng Diyos. Na kanino biyaya ng Diyos? Amen? Nasa mga mananampalataya ni Kristo. Tatandaan niyo po yan. Kaya ganun kahalaga yung ating pananampalataya, relasyon sa Panginoong Yesus. Yung pagsuko ng buhay, pagkilala kay Yesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Now you are considered successful. Now you are considered blessed by God. God's blessing is in you. Even you are poor or unknown. Ayan. Ang sabi diyan, even if you are rich or famous, you are nothing. Walang-wala ka. Kaya sabi ng Bible, aanhin mo, makamit mo na ang lahat ng yaman sa mundong ito. Kung mapapahamak ang kaluluwa mo. Kaya ibig sabihin, yung mga mananampalataya kay Kristo, ang kaluluwa mo at buhay mo, secured ka na. You are secured. Kahit mahirap ka, kahit hindi ka kilala,
Yun. Diba? Minsan gusto natin dun eh. Kasi sa atin, pakiramdam natin, makilala ka, yun ang blessing. Nakita niyo po yung mundo? Yun ang mundo. Kaya minsan nahihirapan tayo, hindi natin na-enjoy ang buhay. Hindi na ngayon makita yung galak ng Kristiyano. Kahit sa pagpupuri. Walang laman ang bulsa eh. Poor. Hindi pa kilala. Hindi sikat. Kaya yung iba naman na mali pag dahil sikat, yun. Pakiramdam niya, pinagpala siya. Pakiramdam niya, ay success niya. Nakuha niyo po yun? Nasusundan niyo ako doon sa sinasabi ko? About true success and true na magkaroon tayo ng right definition. Merong biblical definition is right definition of success and God's blessing. Kaya araw-araw makikita niyo po, there is joy sa buhay. Kahit ikaw ay nandoon sa hindi magandang kalagayan o parang kulungan, o kahit ikaw ay nandoon sa parang maayos, smooth ang lahat, kahit anong kondisyon at sitwasyon, nakita natin that the life of true believers, season or out of season, is successful and blessed by God. Yun ang tinuturo nun. Kaya pag right definition, uuwi tayo mamaya magaan ang isip at puso. Kasi somehow meron tayong tinatarget at pag hindi tama yung tinatarget mo, mali pala yung decision mo. Kahit ma-hit mo yun, ano man ang tinatarget mo ngayon sa buhay, pag hindi yun true success, wasting time, you waste your life, and wrong decision. Sira ang buhay ulit pag mali ang desisyon. Kaya napakahalaga po itong tinuturo sa ating kapatid ngayong umaga. Na kahit daw ikaw ay mayaman at kitanyag, ikaw ay walang-wala. Kaya po, anong tinuturo sa atin? Ito po, sulat niyo ito. That's why we need to be careful to think biblically about what God's blessing means. Yun. That's why, kapatid, nakita natin, if you have God's blessing, you have everything. Even if you're poor or unknown, if you lack God's blessing, you ultimately will have nothing, even if you're rich or famous now. Kaya sabi yan, that's why we need to be careful to think biblically. Think biblically about what God's blessing means. At yan pong tinuturo sa atin ngayong umaga. Yan po bibigyan natin din. Ano ba yung pagpapala ng Diyos? Ano ba ibig sabihin ng pagpapala ng Diyos? Kasi ang pagpapala ng Diyos, sumasa iyo, you are successful. The mark of a true success. Anong sabi doon, kapatid? God's blessing is in your life. Ang biyaya ng Diyos ay sa iyo. Kaya pag mali ang pagkaunawa sa mali ang definition sa blessing, diyan makikita natin yun ang problema ng maraming mananampalataya ngayon. Praise God. Amen? Katulad ng ating sitwasyon ngayon, pandemya. Kaya pag sinabi ang success, walang success ngayon. Walang successful ngayon. Nakuha niyo po yun? Sa tingin ng mundo yun. Definition ng mundo yun. We are not success because of pandemic. Lalo na ngayon, sabi ng iba, ang ibang mga bansa ay wala na silang face mask, wala na silang face shield, tayo na lang. Parang kulelat tayo. Kasi yun ang basihan ng kanilang success. At yun ang pagkakauna. Hindi right yung definition sa pagpapala. But even in the midst of pandemya, are you children of God? Are you people of God? You are successful and you are blessed by God. Hindi, nakita niyo po yun? Pantay-pantay? Nakuha niyo? All of us are God's people. Si Lord, walang favoritism. Kaya pag alam natin ang right definition ng success, makikita natin, mararamdaman natin, all of us ay successful and blessed by God. Pag mayroon tayong, pag ang ating definition is biblical definition. Hindi na pinag-uusapan kung ano trabaho mo. Nakuha niyo po yun? Kung gaano nagpapagaan ang right definition
pagdating sa success and God's blessing. Kasi minsan pumunta tayo rito pero meron kang tinatarget ngayong umaga sa buhay mo. Yun ba ay true success? Yun ba ay totoong blessing? Yun. Baka matulad tayo doon sa isang guy na umakyat doon sa ladder of success at makita-kita niya mali pala yung wall na kanyang inaakyatan. Sayang ang buhay niya at mali siya ng desisyon. Kasi mali ang definition about true success and mali ang definition about true blessing or God's blessings. Yan. Kaya kapatid, ito po yung kailangan natin. Be careful to think biblical about God's blessing. Kaya pag inisip mo ang biyaya ng Diyos, be careful to think biblical. Dapat biblical definition. Biblical na pagkahulugan kung ano yung pagpapala ng Diyos. Kaya ngayong umaga, yan po ang bibigyan natin diin. What does it means yet God's blessing? Ano ba talaga ang biyaya ng Diyos? Kasi ang biyaya ng Diyos, yan ang sign, yan ang mark ng true success. Yung pagpapala ng Diyos ay nasa iyo. In the life, especially of Joseph. Kasi pag tinignan mo si Joseph, binugbog ng 12 kapatid. Blessing ba yun? Ibinenta, naging kasambahay, naging katulong. At gumanda na, tumakbo na, maganda na ang takbo ng buhay. Ito naman yung asawa. Naparatangan. Ito, itinapon na naman sa kulungan. Successful ba siya at pinagpala ng Diyos? Makita natin sa buhay ni Joseph, makakarelate tayo. Kaya ang buhay, tama. Ups and down. Ups and down. So kahit saan doon, nasa down, nasa up, you are successful. You are blessed by God. Ano man ang pinagdaanan mo ngayon, you are blessed by God. Kahit walang-wala ka ngayon, kahit matindi pinagdaanan mo ngayon, you are blessed by God if you are true believers of Jesus Christ. If you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you are successful and you are blessed by God. The hands of God is in you. Ang kamay ng Diyos ay sumasa iyo. Kaya kahit anong mangyari sa iyo, bumagsak ka man, makakabangon ka. Hindi ka lubusang babagsak. Magkamali ka man at magkasala, kahit ilang, ibabangon ka ng Diyos. Because you are righteous. It is because of our faith to our Lord Jesus Christ. Palapakan natin si Lord, kapatid. Mga paalala ng Diyos sa bawat isa sa atin ngayong umaga. Kaya ito po, what does it mean yet God's blessing? Ano ba ibig sabihin ng God's blessing? In biblical definition. Kasi ulitin ko po, ang palatandaan ng ikaw ay successful sapagkat ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen? The mark of a true success, having God's blessing in your life. Yun po yun. Amen? So what does it mean yet God's blessing? Ulitin ko po yung salita kanina. Be careful to think biblical about what God's blessing means. Dapat biblical definition yung ating pagkakaunawa sa biyaya ng Diyos sa ating buhay. What does it mean yet God's blessing in biblical definition? Number 1, tingnan niyo po. God's blessing is not necessarily related to favorable circumstances. Ulitin ko po. O sabay-sabay tayo. 1, 2, 3. God's blessing is not necessarily related to favorable yun, kapatid. Ang biyaya na ng Diyos in biblical perspective, not necessarily, hindi kailangan kaugnay. Saan? Sa favorable circumstances. Doon sa mainam, maganda, at mabuting sitwasyon at kondisyon. Wag mo sabihin dahil maganda ang sitwasyon at kondisyon mo ngayon, ikaw ay pinagpala ng Diyos. At kapag hindi maganda ang sitwasyon mo, hindi mabuti ang sitwasyon mo ngayon, mabigat at mahirap, hindi ka na pinagpala ng Diyos. Nakuha niyo po? Ganun kasi ang makamundong definition. Pagkahulugan. Nakita natin sa buhay ni Joseph,
Napunta siya kay Potiphar, maganda, smooth, relax. Masasabing pinagpala siya. At marami, kawawa naman si Joseph. Pinarusahan. Nakulong. Kaya nga sabi ko, para maintindihan natin, manamnam natin, pag pinakulong ko kayo ngayon, masasabi niyo bang kayo pinagpala ng Diyos? Di ba? Kaya ulitin ko po ulit, ang biyaya, we need to have a biblical definition about God's blessing. God's blessing is not necessarily related to favorable circumstances. Wag mo lang sasabihin na ikaw ay pinagpala ng Diyos dahil maganda, mabuti, mainam ang iyong circumstances. It's a big wrong. Nakita niyo po, pag ganun ang ating pag-ano, kaya tingnan niyo po yon. Parang pakiramdam mo, mas magaling ka sa iba. Nakuha niyo po yon? Yun ang, nakita niyo po yung karakter na binubunganan sa atin. Bakit maraming Kristiyanong mayabang parang mapagmataas? Kasi mali ang definition ng successful and blessing. Pero ang totoo, pag pinag-aralan natin, matapos natin yan, you and I are not worthy to be blessed by God. At kung anong meron ka ngayon, hindi dahil magaling at mahusay ka, tatandaan mo yan. That is a worldly definition. Ano mang mayroong magandang bagay sa iyo ngayon, yan ay dahil sa kabutihan, sa pag-ibig, dahil sa grasya yan ng Diyos. That is how to consider good things in our life. Not because iba ako Nagsikap kaya ako. Kahit magsikap ka na magsikap, walang mangyayari sa iyo. Nakuha niyo po? Kaya tayo talagang ang papuri sa Panginoong Hesus lang. Dahil kay Hesus. Nagkaroon ako ng pag-asa. Dahil kay Hesus, nararanasan namin ito ngayon. Hindi na sarili. Alam niyo ba, sa pagtuturo ko sa mga adik, isa sa natutunan ko sa itinuturo ko doon, alam niyo po kung ano ang adik? Ang adik ay makasarili. Adik ba tayo? Kasi, pag sarili mo lang, pag makasarili ka, yun po ang adik. Kaya po, wala silang pakialam, masira ang buhay, kahit kawawang anak. Nakita natin, basta makatira lang sila. Yun ang adik Minsan, di natin alam, ganun ang buhay ng mga Kristiyano. Parang adik, makasarili Yun. Kaya makita natin, importante yan. Makita natin sa buhay natin. You and I are not worthy sinners. Isang makasalanan na hindi karapat-dapat. Very important po yan na makita natin yan. Na talagang magtatagumpay lang ako at maranasan ko biyaya dahil kay Jesus. Siya ang dahilan ng maganda mong nararanasan. At siya rin ang pwedeng maging dahilan ng mga hindi maganda mong nararanasan. Ba't hindi nakabase doon ang biyaya? God's blessing is not necessarily related to favorable circumstances. Tandaan niyo po yan. Kaya minsan, pag natanggal ka sa trabaho, pinarusahan niya ata ako ng Diyos. Kasi ang sa atin, pag maganda ang sitwasyon, yun. Dahil may trabaho, pinagpala. Walang trabaho, taas ang lahat na may trabaho. Taas ang kamay. Taas ang kamay na may trabaho. Kayo po ay okay, mahiya. Pinagpala po kayo. O taas ang kamay ng walang trabaho. Huwag mahiya. Kayo po ay pinagpala din. Nakuha niyo po yung biblical definition? Hindi mabigat ang buhay natin pag biblical yung ating definition sa successful and blessing. Hindi ka rin may inggit kasi successful tayo lahat. According to biblical definition. Masyado po akong sa mensaheng ito. Nasa panahon na ito, Lord, ano ba? Kasi nga, binibigay ko nga kay Pastora dahil nga kahapon, sabi ko, pagod na pagod ako dahil pag nagsisira ako doon sa talagang walang hinto yun, kasama ko si Jello. Alam niyo po yung mga adik, hinahanap na yung church natin. Yung nag-graduate na, bakit nandito pa kayo? Gusto po namin makinig pa rin Nakuha niyo po yon? Yung biyaya ng salita ng Diyos na nararanasan na nila.
Madalas silang magkaroon ng sinner's prayer pagtanggap sa Panginoon. Na-appreciate na nila ngayon kung may Diyos. Gaano kabuti ang Diyos. May pag-asa. Nakakalungkot naman na sa loob ng church. Parang lose hope. Saan tayo may problema? Yung biblical definition. Hindi right ang definition sa success and God's blessing. Kaya ngayong umaga, pinaunawa ng Diyos. Sa atin, the mark of a true success, having God's blessing in your life. And God's blessing, that is a mark that you are successful, kapatid. God's blessing also, ito yung right definition sa God's blessing, not necessarily related to favorable circumstances. Kaya kahit hindi maganda ang iyong sitwasyon, lalo sa panahon ngayon, makakaranas tayong lahat na maraming hindi magandang sitwasyon dahil sa pandemya. But we are successful and blessed by God. Saan pa lulugar ang diablo? Tingnan niyo po yon. Pag-right ang definition natin, paano paggagawa ang diablo? Paano niya tayo makukonbinsi? Paano siya makakagawa sa buhay natin? If we have a right definition of success and blessing. Very important po yon. Napakahalaga ng salita ng Panginoon. Amen? Sabi po diyan, kapatid. Ay, sorry. Sabi dito, kapatid, hindi ko pala nailagay. Sabi dito, was Joseph more blessed by God or more successful when he was at the top of Potiphar's household than when he was in dungeon? Clearly not. Si Joseph daw po ba ay higit na pinagpala dahil nandun siya kay Potiphar, siya na mamahala doon? Than, higit pa, or than when he was in dungeon. Pag sinabing dungeon, ibig sabihin, yun po yung makita natin. Pag sinabing dungeon, Bartolina. Pag sinabi mo kasing preso lang, rehas. Pero pag sinabi mong dungeon, kapatid, yan po yung Bartolina po yan. Amen? Sa mga nakapasok na sa Bartolina, napakahirap nun. Nakakulong ka na, pero dahil may ginawa kang kalokohan, iba-Bartolina ka. Napakahirap po noon. Lalo ng panahon ni Joseph. Kaya hindi po ito biro yung kanyang naging kalagayan dito. Amen? Kaya itinuturo sa atin, si Joseph ay hindi higit na pinagpala dahil nandun siya sa bahay o tagapamahala siya ng bahay ni Potiphar kaysa nung nandoon siya sa kulungan. Clearly not. Sabi diyan, they were just different phases of God's. Alam niyo po yung, ito yon. Kaya sabi doon, God's blessing not necessarily related to favorable circumstances. Nang biyaya ng Diyos, hindi dahil maganda lang ang kondisyon. Yung makulong ka, hindi maganda desisyon. Lalo yung pagkakakulong niya, napakahirap po yun. Amen? Napakahirap ng kanyang pagkakakulong. Ngayon, ang tanong, ano ba yun? Bakit ba, why God allow? Kung may mga problema ngayon dito na mabigat at mahirap, why God allow? Blessing ba yun? Yes. Kahit anong kondisyon mo ngayon, na sitwasyon mo, na hindi maganda, o mahihaling tulad mo, parang pagkakakulong, o matindi yung pinagdaraanan mo ngayon. Blessing ba yan? Yes. Yun. Bakit? Paano nasabing blessing? Yung mga unfavorable, hindi lang favorable, yung mga unfavorable, hindi maganda at maayos na mga kalagayan, it is God's training and testing. Nakuha niyo po yon. That is how to define sa mga mahirap na sitwasyon mo sa buhay. Nasa under training ka. Amen? Mahirap ang training. Pero bakit kailangan ng training? Kailangan matinding training para magtagumpay. Tama po ba yon? Yun ang purpose ng mga hindi magagandang sitwasyon pinagdaraanan mo sa buhay. Hindi tayo dapat magalit at magtampo sa Diyos. When God allow unfavorable circumstances sa buhay mo. Hindi lang tayo natutuwa sa favorable circumstances, even to the unfavorable circumstances. Masaya tayo kasi biyaya po yan. Kasi ang tawag doon, training and testing. Bakit? Bakit tinitrain? Kasi may great purpose si Lord sa buhay mo. Amen?
God has a great purpose in our life. Yeah, whether we like it or not, God will allow us to undergo unfavorable circumstances. Kaya salamat doon sa mga unfavorable. Actually, mas makonsider mo siyang mas great blessing yun kaysa favorable Kasi training yun and testing yun. Refining. Pinupurify ka roon. Mahirap lang. Kaya nakita ko si Pacquiao training. Grabe. Kasi ang purpose nun para manalo. Para magampanan mo yung great purpose ni Lord sa buhay mo. Sabi mo nga sa katabi mo, God has a great purpose in your life. Kaya hindi pwedeng favorable lang. Dadaan ka sa unfavorable. Favorable or unfavorable circumstances is a blessing para sa isang mga mananampalataya. Kaya wag mong kakalimutan that you are children of God. You are believers of Jesus Christ. You are considered righteous. Pinagpapala ng Diyos. Even you are righteous, you will fall, babagsak ka. Pero babangon ka pa rin at babangon. Ganun kaganda yung ating kondisyon, sitwasyon bilang believers of Jesus Christ. Amen? Nawa ma-appreciate natin ngayong umaga yan. Yung ganda at sarap ng buhay na meron ka. Dahil meron kang tamang definasyon sa successful and God's blessing. Na kung ano man ang pinagdaraanan nyo, nasa testing, nasa training kayo. Nasa training tayo, nasa testing tayo. At higit yun ang papagpala. Kasi nire-refine doon, pinapatatag ka doon. Kasi marami tayong kahinaan. Bakit nalulong sa bisyo ang marami? Kasi merong kahinaan. Meron tayong kahinaan. May mga kahinaan tayo. At yung mga unfavorable condition and circumstances natin, tinitrain tayo, hinuhubog tayo, pinapatatag tayo ng Diyos. Amen? Kaya even, nakita niyo po yon, hindi ka lang magpupuri, magpapasalamat dahil may laman ng bulsa mo. Pag naintindihan natin yon, may pera ka o wala, may laman ng bulsa mo o wala. Kahit mabigat ang pinagdadaanan mo, ibang klaseng pagpupuri ang meron ka maibibigay sa Diyos. Dahil sa tamang definasyon ng true success and God's blessing. Amen? Kaya ako po naniniwala, ma-enjoy natin ang bawat susunod na araw natin. It is because of the message na Panginoon na binibigay po sa atin. Sabi rito, we are mistaken when we think that everything is going well, God is blessing us. Dahil maayos ang lahat, ako'y pinagpala ng Diyos. Nagkakamali ka. Nagkakamali tayo. But that when trials or problem hit, yan, pag in-strike tayo, tinamaan tayo ng problema o ng trials, yan. Sabi diyan, He was withdrew His blessing. Binawi na naman ni Lord yung biyaya niya. Pag maganda, maayos ang lahat, yung bumubuhos ang biyaya ni Lord. That is a wrong definition of success and God's blessing. Ayan. Kaya sabi doon, in the house of Potiphar or in prison, he was successful and blessed by God. Yun. Kaya talagang tayo nakaparada sa tagumpay. Nakuha nyo? Sabi ni Lord, diba, tagalan natin nababasa yan. Tayo pinaparada sa katagumpay. Ang problema, mali yung definition. What is true success? Hindi biblical ang definition sa success and God's blessing. Kaya hindi natin na-appreciate at na-enjoy yung mga biyaya because of wrong definition. Kaya tandaan natin yun. Tayo po'y nagkakamali kapag inisip natin dahil maayos ang lahat ng bagay, pinagpala ako ng Diyos. At kapag dumadating ang problema at trial sa atin, binawi ng Diyos ang biyaya. Wala ang biyaya ng Diyos. Kaya pag tinanong ka, kumusta ka? Eto. Nakita niyo po yun? Yun ang nangyari sa atin kasi hindi natin naintindihan ng tama ang pagkahulugan
what is success and God's blessing. Na kahit dahil meron kang pinagdaanan, mostly tayo ganun. Hoy, kumusta ka na? Ito, ang galing talaga ni Lord. Ang daming biyaya. Nung dumaan sa matindi, dumating ang problema at trials, kumusta ka na? Ito, binawi ni Lord yung biyaya. Nakita niyo po yun? Oo, natatawa kayo kasi yun ang nagiging atin. Di ba? Nakita niyo po yun? Napapamali yung ating attitude. Napapamali yung ating aura. Yung ating... Kaya mahalagang alam natin what is true success in biblical definition. What is God's blessing in biblical definition. Amen? Palapakan po natin si Lord, kapatid ulit. Hallelujah! Amen? Sabi diyan, His blessing isn't necessarily related to favorable circumstances. Hindi nakaugnay ang pagpapala ng Diyos sa maayos lang na condition at sitwasyon natin. Kahit hindi maayos, you are blessed. Because you are children of God. Wala nang malulugmok na Kristiyano pag naintindihan po natin ito. Amen? Palapakan natin uli si Lord. Hallelujah! Nandyan ba yung verse ng Psalms 105 verse 18, ito papakita ko po. Alam niyo po ba yung totoong nangyari kay kay Joseph? Kalagayan ni Joseph? Nung siya po'y nakulong? Basahin natin. They afflicted his feet with fetters. He himself was laid in iron. Meron pa? Wala na. Ano ang tinuturo niyan sa ating kapatid? Sabi dito, binibigyan tayo, pinapasulyap sa atin. Through this verse, pinapasulyap sa atin of reality when it states yung kanyang katayuan at naging kalagayan. Na sinasabi ng Bible, Joseph, are successful and blessed by God. Pero makita natin yung pinagdaanan niya rin sa kulungan. Sabi doon, they afflicted his feet with fetters. Ibig sabihin, gapos siya. Amen? Ginapos siya. He himself was laid in irons. According to NIV translation, sabi diyan, they bruised his feet. Lamog at bugbog ang kanyang paa dahil doon sa kadena. Alam niyo bang kinadena siya? Nakakadena po si Joseph. Kung kadinahan ko kayo at ikukulong ko ngayon, are you blessed? Are you successful? In biblical definition, yes. As a children of God. Kaya yung pinaka-importante doon, you and I are children of God. Wag mong mamaliitin yung pangalan na yun na ikaw ay anak ng Diyos. Kahit anong condition mo, pinagpala ka ng Diyos. You are successful. It is because you are children of God. You are believers of Jesus. Kaya ganun kahalaga ang pagtanggap at pananalig ko sa Panginoong Yesus. Na kahit ako ay mahirap, hindi kilala, yun. Ako'y pinagpala, ako'y matagumpay. Biblical definition. Amen? Eh ano sabi diyan kapatid? They bruised his feet with shackle. His neck was put in iron. Biro mo yun? Kinadinahan siya at nilagyan siya ng bakal sa liig. Nakaranas na ba kayo ng bakal? Yun nga lang minsan kwintas na makapal-kapal na ginto. Nakakapagod na. Yung pa kayang binakalan ka sa liig. Yun ang totoong nangyari sa kanya according to Psalms 105 verse 18. Yan po ang nangyari sa kanya. They bruised his feet with shackle. His neck was put in iron. Nilagyan ng bakal ang kanyang leeg. The dungeon, yun ang sinasabi ko kanina, yung Bartolina was most likely, kapatid, beneath Potiphar's house. Hindi siya karapat-dapat. Magkaiba. Parang magkasalungat. Parang iba, parang pag tiningnan ng tao, lalo na in worldly definition, parang ang ganda ng kalagayan niya doon kay napakapangit ng naging nangyari sa kanya nung nakulong siya. Pero ang totoo, in the house of Potiphar, yung kanyang kalagayan doon at yung kanyang kalagayan doon sa kulungan, he was considered successful and blessed. Bakit? Bakit? Sino nakakuha? Bakit? Na kahit sa kulungan siya, because he was trained by God. He was testing by God. Tinitest siya, sinusubok siya ng Panginoon. Sinusubok tayo at hinahasa tayo kapag dumadaan tayo doon sa hindi magandang sitwasyon.
Kaya napakapangit yung pinagdaanan niya dun sa kulungan. But he was successful. Clearly, he was successful and blessed by God. Kahit nakakulong. Kaya kahit anong kondisyon at sitwasyon mo ngayon, kapatid, if you are a children of God, if you are believers of Jesus Christ, you are considered righteous, you are successful and blessed by God. Tatandaan po natin yan, kapatid. Yan po ang tinuturo sa atin. Amen? Kaya po ito po ay napakaraming pinagdaraanan. Amen? Ano sabi doon? For a while, marahil, no? Sa isang saglit, sabi doon, Joseph must have wondered. Marahil, pwedeng magtataka ka. Kung tayo yun, pwede tayo magtaka. What was going on? Ano ba nangyayari? Sabi doon, he had been obedient to the Lord in resisting the advances of Potiphar's wife. Yung inaakit siya ng asawa, siya po ay nanindigan at nilabanan niya. Ayaw niya magkasala sa Diyos. Ano sasabihin natin pag nakulong tayo? Ito pa ba? Pag mali daw ang ating definition, yun daw ang sasabihin natin. Nakuha niyo po? Hindi tama magiging character attitude natin, response, doon sa mga sitwasyon natin hindi maganda. At tinuturo doon sa atin somehow, for a while, kapatid, Joseph must wondered what was going on. He had been obedient to the Lord in resisting, nilabanan niya yung pang-aakit ng asawa ni Potiphar. Sabi diyan, he knew that God has spoken to him in dreams. Alam niyo ba, si Joseph ay, di ba kinausap siya, naalala niyo po yon nung magkakasama, kaya siya binugbog ng magkakapatid eh. Pinagtangkaan siya kasi sinabi niya doon, sa isang pananaginip siya, kinausap siya ng Diyos, at sinabi niya na ang sun, ang moon at star ay luluhod sa kanya. Amen? Luluhod sa kanya. Amen? Ano pong tinuturo sa kanya? The sun, moon, and stars would bow down to him. At ang tinuturo nun yung kanyang magulang at kanyang mga kapatid. Pero alam natin na nangyari ngayon, di ba? Nung siya po ay naging gobernador ng Ehipto. At lahat ay naghihirap na matinding pamin. Pero dahil magaling na tagapamahala, si Joseph, siya po ang magaling na stockholder. At sa kanila, lahat pumupunta sa kanila. At pumunta din doon ang kanyang mga magulang at mga kapatid na bumugbog at nagbenta sa kanya para maging alipin ng Potiphar. At lahat yun, nag-bow down sa kanya. Totoo yung panaginip niya. Hindi matanggap. Sinabi niya lang yun. Kaya si Joseph, man, sa isang saglit, pwede siyang magtaka na pilit akong hinihikayat ng asawa ni Potiphar. Nilabanan niya yon at hindi siya pumayag. Tapos, kinausap mo ba ako sa panaginip na ang sun, ang moon, ang star ay luluhod sa akin? Pwedeng sasabihin na, but where was God now? Asan ang Diyos ngayon? Nung kinulong siya, nilagyan ng bakal sa paa at leeg. Why was this happening? Ayun. Bakit nangyari ito sa akin? Yun tayo eh. Lagi naman kami nagsisimba, nagbibigay ng tithes lagi. Bakit may ganito kaming unfavorable circumstances? Bakit hindi maganda yung aming sitwasyon ngayon? Ng business, ng aming mga anak, ng pamilya, ng relasyon namin. We are questioning God. Si Joseph po, yun, makikita niyo po, because he has a right definition of of success and blessing. God's blessing, yun po yung nagiging resulta. Kahit dumaan dun sa unfavorable na kulong, binartolina, hindi niya po sinabi yun, nasaan ang Diyos, bakit ito nangyari sa akin? Sino na nakapagsabi niyan sa Panginoon? Lord, ito pa ba? Nakuha niyo po yun? Kaya mahalaga yung right definition of success, biblical definition ng success and blessing. Pwede kang magalit sa Diyos pagka unfavorable circumstances ang meron sa atin. Hindi maayos at maganda ang ating mga sitwasyon. Ayan. Yun po ang nangyayari doon, kapatid. Yun po ang nangyayari doon. Sabi diyan, he must have felt like, ayan,
Tulad ng mga nararanasan ng marami. Ano pong sabi? Lord, I know that we are chosen people. Binili mo kami. But as he considered the trials the Jew have gone through, yan, sa mga dumadaan doon sa problema ng mga he looks up toward heaven and pleads. Sabi doon, couldn't you choose someone else for a change? Most of us have felt like that. Sabi doon, lahat tayo nakakaramdam ng ganon pag hindi tama yung ating definition sa successful. Kaya pag sa atin successful, lahat maganda, smooth, nako, that is a worldly definition. Sabi diyan, if this is God's blessing, biyaya ba ito? Yung makulong ka, kinadinahan ka, sa paa at sa liig. Ano sabi doon? What must his curse be? Ano yung curse? Hindi pa ba ito curse? Parang sa atin, yun ang dating. Sa maraming Kristiyano ngayon, curse yun. Sa kapwa natin, yan. Sinumpa ka, pinarusahan ka ng Diyos. Yun ang atin ding, yun din ang ating sinasabi sa kapwa. Nasabi niyo na ba yan? Sa ating kapwa, sa inyong kapwa, mananampalataya na dahil dumaan siya sa matinding, yan, may kasalanang pinarusahan ka ng Diyos. Hindi blessing yung sinasabi natin kapag hindi tama ang ating definasyon sa success and God's blessing. Nakuha niyo po yon? Na kahit maayos ka na, napamali ka ng hatol, napamali ka ng pagsabi dun sa kapwa mo na dumadaan dun sa hindi magandang sitwasyon. Baka may ginagawang anomalya yan. Kaya pinarusahan ng Diyos siya. Ulitin ko po uli. The unfavorable condition is God's training and testing. Kaya pag dumadaan doon, kapatid, malaki plano ni Lord sa iyo. God has a great purpose in your life. Dumadaan ka ngayon sa training, Dumadaan ka ngayon sa testing. Nakuha niyo po? Yun. Hindi na yung, kapatid, ano bang kalokohan ginawa mo? Baka may itinatago ka. Yun ang Muslim kaisipan. Ikaw na maayos, pwedeng mawala ka sa ayos. Dahil mali ang iyong response, mali ang iyong paghusga, dahil mali ang iyong definition sa successful and God's blessing. Nakita niyo po yun, yung effect noon? Na pag mali ang ating definition sa success and God's blessing, matindi palang sumira ng buhay natin yan. That's why we need to be careful. We need to know what is biblical definition about success and God's blessing. Favorable or unfavorable circumstances, you are blessed by God. You are successful. Saan papasok doon ang kalungkutan? Ate, nakita nyo, no? Blessed tayo. Kasi nasa training ka. Sa halip, iba pa. Baka hangarin mo pa yung unfavorable because iba yung tinitrain ka. Iba yung nire-refine ka. Iba yung pinapalakas ka. Palatandaan nyo na mayroong great purpose sa buhay mo. That's why God allow it, unfavorable circumstances, because He has a great purpose sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi ka magiging karapat-dapat doon sa purpose na yon if you are not trained. At yan ang tinatawag natin. Kaya ang unfavorable circumstances is God's training and testing sa atin. Kaya favorable or unfavorable circumstances is a blessing that is successful. Kaya kahit anong kondisyon ng buhay ng mo at buhay ko, hindi mawawala sa isip mo na ikaw ay matagumpay, ikaw ay successful at pinagpala ng ating Diyos. Amen? Anong oras na ba? O, dyan na natin tatapusin. Hindi natin siya pipilitin. Kasi importante ito, mapag-aralan natin maigi. Amen? Actually, apat na points ito. Na pagpapaunawa, what does it mean yet God's blessing in biblical definition? Ano yung una? God's blessing is not necessarily related to favorable circumstances. Kaya kahit anong pagdaanan mo, ano man ang dinadaanan mo, biyaya pa rin yan. Amen? Huwag kang mangamba, anak ka ng Diyos. Sagot ka ng Diyos. Amen? Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen? Ikaw ay successful.
Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Sige, gusto ko po, hayaan natin. Tayo po'y magpuri sa Panginoon. Amen? Kaya wag na po kayo mawawala. Tapusin ninyo itong message na ito. Ikagagaan ito ng buhay natin. Magdudulot ito sa inang kapayapaan. Amen? Magdudulot ito sa atin ng excitement at pagpapala sa buhay. Amen? Kaya po tayo ngayon ay mag-worship. Amen? Sige, pangunahan tayo ng ating song leader. Sige po. Let's worship God. Hallelujah. Amen. Amen. Patuloy natin. You and I are successful. You and I are blessed by God because Amen. we are Hallelujah, righteous, Lord. considered Hallelujah. righteous because we are children of God. We are followers of Amen. Jesus Christ. Praise Okay. you, God. Hallelujah. Hallelujah. Ha? Bumuhos ang ulan, umagos at halos malunod na. Umihip ang hangin, pinilit na ako ay itumba. Binalot ng dilim ang langit, kinapos ng liwanag, pagtitiwala ko na. Pangako mo'y aking sandigan at biyaya mo'y lubos. Ang bisig mo ang kuplihan hanggang matapos ang unos. Paglipas ng pagod at luha, di maaring huminto ang pagbukal ng pagsamba sa ating puso. Awitin mo, kapatid! Tuloy ang awit. Kahit marami kang problema, tuloy ang awit at pagpupuri sa Panginoon. Yes! Worship your God. Pasalamatan mo si Lord. You are successful. You are blessed by God because you are God's children. Tuloy ang awit. Tuloy ang kalayat. Ito'y walang Kahit marami kang problema, pasalamatan mo, papurihan mo ang Panginoon. ang ilog ng papuri. You are under training. You are under testing. Yes! Amen! Walang Hindi Yes! matutuyo. Amen! Hallelujah! Tuloy ang awit para sa iyo. Minsan pa, tuloy ang awit. Worship your God! Yes! We exalt you, Jesus! Ikaw ng aking pusong nagtago. Ikaw you are successful. Tandaan mo yan. Pagkat lakas As a believers of Jesus Christ, you are successful. Tuloy ang Yes! awit. Worship your God! Tuloy ang tayo. Purihin, pasalamatan mo ng Diyos. Sapagkat ikaw ay successful, ikaw ay matagumpay, ikaw ay pinagpala ng Diyos dahil anak ka niya. Yes! Amen! Yes! Oh, hallelujah! Give you praise to God. Yes! Come on, everybody sing! Tuloy ang awit. Yes! Worship your God! We give you praise! We give you glory! Yes! You are successful! Amen! You are strong! Yes! Worship your God! Oh, hallelujah! Hallelujah! Yes! Pag umapaw ng papuri, pasalamat sa Diyos! Amen! Worship God! Give praise! Give thanks! Hallelujah! Oh, hallelujah! 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 We exalt you, Jesus! Yes! Yes! We give you praise! We exalt you, Jesus! Oh, hallelujah! Hallelujah! We exalt you, Jesus!
Hallelujah. Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Nakita niyo po, ikaw at ako, sa iyong pananalig kay Jesus, sa ating pagsuko ng buhay at paghingi ng tawad, we are all of us children of God. We are considered righteous. Walang makakapigil sa iyo kahit dumadaan ka sa hindi magandang sitwasyon, kasi alam mo na ngayong umaga, in biblical definition, you are blessed by God. You are trained. Amen? Nire-refine ka ng Panginoon, inuhubog ka ng Panginoon kasi nga meron siya magandang purpose sa iyong buhay. Kaya tandaan mo lagi, ang mga pangit na sitwasyon mo sa buhay ay paghubog ng Diyos. Ang mga hindi magandang sitwasyon mo sa buhay, bakit nangyari yon? Tinitrain ka ng Panginoon. Ang mga anak na hindi na-train, hindi nahubog, kapatid, kawawa sila. Hindi nila mararating yung gusto mo sa buhay para sa kanila dahil hindi sila na-train. Ngayong umaga, God remind us na you and I, kapatid, as a children of God, because of our faith to our Lord Jesus, we are considered righteous, we are successful and blessed. Walang pwedeng makapigil sa iyo kahit anong kondisyon at sitwasyon mo. Lagi kang magpasalamat, huwag kang manahimik, huwag kang magpapapigil. Kahit mahirap ang kondisyon at sitwasyon mo, kahit anong nangyari sa iyo. Nakita natin si Job, nawalan ng 10 anak, nawalan lahat ng kayamanan. Nagkasakit. From head to foot, matinding karamdaman. Pero patuloy sa pagpupuri. Si Joseph, ganun din. Kahit na nilagyan ng bakal sa paa at sa liig, alam niyang pinagpala, hindi siya nagreklamo kasi alam niya yun ay God's training. Yun ay testing ng Diyos sa kanya. Dahil sa magandang purpose ni Lord, gagawin pala siyang gobernador. Ipopromote pala siya ng Panginoon. Kaya ngayong umaga, kapatid, uuwi tayo sa ating bahay ng masaya. Kapatid, marahil may pinagdadaanan ng pamilya mo. Pag-uwi mo, pasalamat tayo sa Diyos dahil tinitrain niya tayo. Ang nangyayari sa atin ngayon, sabi ng iba, dahil sa pandemya, ba't yan ay dahil sa tinitrain tayo ng Diyos. Dahil hinuhubog tayo ng Diyos. Tayo'y pinagpapala ng Diyos. Amen? Kaya whatever situation and condition, amen, itatama ng Diyos yung ating mga karakter. Na kahit anong condition mo, masaya ka. Na kahit ano ang pinagdaraanan mo, alam mong pinagpala ka at matagumpay ka. Bakit? Because you are children of God. You are believers and followers of Jesus Christ. You are righteous in the sight of God. Kahit nakaramdam ka pa ng pagbagsak, makakabangon ka pa rin. Kasi ang kamay ng Diyos ay sumasa iyo. Kaya ngayong umaga, season or out of season, whatever situation and condition, even it is favorable or unfavorable circumstances, you are successful, you are blessed. Itanim mo po yan sa isip at puso mo. Yan ang nais ng Diyos na itanim sa isip at puso mo. Dahil sa pananampalataya mo sa Panginoong Hesus, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay matagumpay, magtatagumpay, at ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah! We give you praise, O God. We give you glory. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita. Salamat sa pagtuturo mo sa amin ng katotohanan, Panginoon. Tulungan mo kami patuloy, Panginoon. Palalimin mo kami, palawakin mo kami sa tamang pagkaunawa. Help us to have and deep and wide biblical definition about success and your blessings sa aming mga buhay. Salamat po muli, Panginoon. Wala kaming sitwasyon o kondisyon na hindi pagpapala. Mahirap man o maganda, yan ay pagpapala para sa amin. Inalaw mo yan, yung hindi magaganda, sapagkat tinitrain mo kami. Sinusubok mo kami dahil gusto mong magampanan namin. Kung hindi si Joseph dumaan sa matinding kahirapan, kung hindi siya dumaan dun sa unfavorable circumstances, hindi siya karapat-dapat na maging gobernador. Kaya Lord, mayroong hinuhubog mo kami. Kaya ngayong umaga, kapatid, itanim mo sa isip at puso mo that God has a great purpose in your life. Amen? Kahit sa pandemyang ito, maniwala ka.
Amen? At pasalamatan mo sa Panginoon, ano man ang pinagdaraanan mo, maayos man ang kondisyon mo, pasalamatan mo, hindi man maayos ang kondisyon at sitwasyon mo ng iyong pamilya, magpasalamat pa rin kayo sa Panginoon sapagkat yan ay pagpapala, yan ay training ng Panginoon sa atin para maging mahusay tayo doon sa purpose, sa great purpose niya sa buhay natin. Father God in heaven, we give you praise. Kapatid, pwede ba ibigay natin ang pinakamalakas na papuri ng palakpak sa Panginoon? We exalt you, Jesus. We exalt you, Father God. We exalt you, Holy Spirit. Salamat po aming Ama. Ito pong aming dalangin na may pasasalamat. Pinagkatiwala po namin sa iyo ang aming buhay. Patuloy namin isinusuko ang aming buhay sa iyo, Panginoong Yesus. Patuloy ka maghari sa aming mga puso. Patuloy ka namin iniluluklok sa trono ng aming puso, Panginoong Yesus, bilang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Kayo po ang hari ng aming buhay. Pinagkatiwala namin sa iyo ang aming buhay, maging ang buhay ng aming mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus at muli, salamat po, ma-enjoy namin ang lahat ng pagpapala mo sa buong linggo na ito, Panginoon. Ano pa man ang aming sitwasyon at kondisyon, malinaw sa amin in a biblical definition, unfavorable or unfavorable circumstances, it is our blessing. We are successful. Purihin ka aming Ama, tanggapin mo aming paborit, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Everybody say amen.